Kahit ano pang ang recipe ang mauso sa Graham Bar mga mi, aminin natin na wala pa rin makatatalo dito sa classic na mango float. May nabili nga ako sa Pure Gold mga mi na lagayan at 155 pesos nga lang yung bili ko dito. Natuwa talaga ako dito at nung pagkakita ko nga naisip ko bigla na makagawa ng mango float na sobrang laki at kapal. Sa cream mixture natin mga mi, gagamit nga lang tayo dito ng dalawang cream na nabili ko nga sa Dali, tatlong creme densada na chilled overnight ito mga mi. Tapos, optional lang naman, lagay nga rin ako dito ng konting Everwhip na whipped cream. Tapos, ay imimix na natin ito gamit yung ating electric hand mixer. Pag ganito na nga ay okay na yan mga mi, kaya naman tara, mag-start na tayo mag-layer ng ating Graham. Dahil medyo maliwanag pa nga at dito ako gumawa sa terrace mga mi. Nagtatanong nga yung mga anak ko kung ano nga daw bang meron, bakit ganito yung ginagawa ko. Order nga ba daw ito? Taon lang kasi mga mi, napakarami kong stock ng creme densada at Graham at may sumobra nga din akong mangga. Medyo mahirap nga lang siya i-flat mga mi yung cream natin kasi ay medyo malalim nga yung ating lagayan. Yung mangga pala ay hiniwa ko ng pa-dice na maliliit tapos spread lang natin ng ganyan at ulit-ulitin lang natin yung pagle-layer. Ang nagamit ko nga pala na Graham crackers ay 4 na balot mga mi. Bali 7 layer yung aking ginawa. Alam nyo ba na 829 pesos nga lang yung nagastos ko rito kasama na yung lagayan. Pag ito talaga yung ginawa nyo sa Pasko na dessert mga mi, ay nako sigurado aabutin hanggang bagong taon, charis. Kapag ganyan na mga mi, ilagay na natin sa freezer yan overnight para mag-set nga yung ating mango float. Tandaan ko nung mga bata pa kami, tuwing Pasko at bagong taon nga lang kami nakakakain ng ganito. Ayun nga ay parang common na nga lang ito mga mi, kapag nag-crave ka, pwede ka nang gumawa. Lalo na at hindi naman ganun kamahalan yung magagastos. O siya, ilalagay ko sa caption at sa comment section ang recipe at costing.